Magandang buhay, mabuting tao! Narito ulit tayo upang mag-aral ng ating aralin sa Filipino 6, Quarter 1, tungkol sa pagsunod-sunod o pagsalaysay muli ng pangyayari sa kwento. Ang layunin nito ay napagsunod-sunod o napagsusunod-sunod o naisasalaysay muli ng chronological ang mga pangyayari sa kwento o napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa nabasang kwento. Sa araling ito, matututuhan natin kung paano maayos na isalaysay muli o ayusin ng chronological ang mga pangyayari sa isang tekstong pang-impormasyon. Ang chronological na pagkakasunod-sunod ay pagsasalaysay ng mga pangyayari ayon sa tamang oras o pagkakaganap mula una hanggang huli. Paano ito gawin? Una, basahin o pakinggan ng mabuti ang kwento. Pangalawa, tandaan ang mahalagang pangyayari mula sa simula, gitna at wakas. Pangatlo, ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod gamit ang listahan, larawan o graphic organizer. Pang-apat, isalaysay gamit ang sariling salita. Halimbawa, isang araw nalaglag ang pitaka ni Mang Jose. Habang naglalakad sa palengke, nakita ito ni Lisa at agad dinala sa barangay. Laking tuwa ni Mang Jose nang maibalik sa kanya ang pitaka at pinasalamatan niya si Lisa. Sa pag-aayos ng pangyayari, nalaglag ang pitaka ni Mang Jose. Pangalawang pangyayari, nakita ni Lisa at dinala ito sa barangay. Sunod ay naibalik ito kay Mang Jose at huli ay ang nagpasalamat siya. Sa pagsasalaysay nitong muli, isang araw, nalaglag ang pitaka ni Mang Jose sa palengke. Nakita ito ni Lisa at dinala sa barangay. Laking tuwa ni Mang Jose nang maibalik ito at pinasalamatan niya si Lisa. Para sa inyong pagsasanay, basahin ang kwentong ito at ayusin ang mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Isalaysay muli gamit ang sariling salita. Ito ang maikling kwento. Maagang gumising si Ana para pumasok sa paaralan. Bago umalis, kumain muna siya ng almusal. At pagdating sa paaralan, sumali siya sa flag ceremony. Ngayon, ito ang magulong ayos ng kwento. Ayusin niyo ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Lagyan ng bilang 1 hanggang 3. Naunawaan niyo ba mga bata? Atin nang sagutin. Unang nangyari ay maagang gumising si Ana para pumasok sa paaralan. Pangalawa, kumain muna siya ng almusal. At pangatlo, sumali siya sa flag ceremony nang siya ay nasa paaralan na. Tandaan nyo nga mga bata na kapag nagsasalaysay ng kwento, mahalaga na unang tukuyin ang mga pangyayari. Ayusin mula sa simula, gitna hanggang wakas, at gumamit ng sariling salita para maipakita ang iyong pag-unawa. Yun lamang mga bata para sa ating aralin ngayong araw. Ako muli ang inyong Filipino online teacher. Ako si Teacher Ayet. Paalam, mabuting tao.